Ang bayan ng Cabanatuan, Nueva Ecija, dito natapos ang buhay ang isa sa mga pinakamatapang na general noong revolusyon. Si General Antonio Luna noong 5 ng Hunyo, 1899. Sa mahigit isang siglo, ito ang paniniwala ng karamihan. Na si Aguinaldo mismo nag-utos ng brutal na pagpaslang kay Luna. Bunga raw ito ng selos, galit at tunggalian sa kapangyarihan. Pero, totoo nga bang si Aguinaldo ang may pakana sa pagkamatay ni General Luna o baka naman may iba pang kamay sa likod ng trahedyang ito? Sa mga lumang tala ng kasaysayan, may isang pangalang unting-unting lumilitaw. Ito ay si Trinidad Fami Aguinaldo o mas kilala bilang Kapitana Teneng, ina ni Emilio Aguinaldo. Ayon sa mga ilang historiador, siya raw ang may malaking impluwensya sa mga desisyon ng kanyang anak. Kabilang na ang paggali sa daan ni General Luna. Nag-ikot-ikot ang aming grupo sa loob ng BSU Alang-Ilang Campus upang tanungin ng ilang estudyante tungkol sa pagkamatay ni General Luna. Sino ang pinaniwalaan mong responsable sa pagpatay kay General Antonio Luna? Based on my napanood ko, ang pinaniwalaan ko talaga is si Emilio, which is madaming nag-inggit kay General Luna noon, kaya parang may times na parang madami siyang hate, madami nagkakaroon ng hate sa kanya. So, may possibilities na iba, pero I believe na si Emilio. Sa tingin ko po na responsable dun po ay si Emilio Aguinaldo po, yung unang presidente po. Dahil po, may nakita po kasi sa TikTok po, like parang journalist po ata siya na lagi po siya kasama sa mga meeting ng mga presidente po, ganun. Tapos yung pinagmitingan po nila is yung lolo po ng journalist po. Kaya po parang na-overhear niya po na pinag-uusapan po nila yun, na parang inutos po ni Emilio Aguinaldo dun po sa parang assistant niya na inutos niya po doon na ipapatay po si General Luna. Ang pinaka-paniniwalaan ko dyan na responsable sa pagkapatay ni General Antonio Luna is yung mga traitor na Pilipino. So bale kasi doon sa history natin, ang pinaka-accurate dyan is, ang pagkakatanda ko is yung pag-traitor ng Pilipino sa kay General Luna naman. And yun yung papaniwalaan ko, which is yung mga traitor na Pilipino. And yeah. Ano sa palagay mo ang mga dahilan kung bakit ang kabayanihan at katapangan ni General Luna ay nauwi sa sarili niyang trahedya? Siguro po dahil sa ugali niya din po. Di ba po dahil din mainitin din po yung ulo niya. Tsaka po yung mga iba pong nakakataas po na yung parang naiinis din po sa kanya. Kaya yun po. Sa ugali niya din po. Sa tingin kong nangyari dyan is like, kasi si General Luna is like really honest siya sa mga gawa niya. And matapang siya. Wala siyang kinakatakutan. And dahil doon, kinakatakutan siya ng mga Spaniards noon. Dahil matalino nga siya strategically. So ang nangyari is that yung trinidor siya ng mga Pinoy. And dahil doon, dahil sa katapangan niya yun at saka kabayanihan, nag-lead sa demise niya. Dahil nga, honest and patapat sa Pilipino. Based on rin sa experience ko, parang lahat ng mga Pilipino kasi natatakot malamangan. So parang yung time na yan, parang natakot sila kay General Luna dahil maalam siya mamalakad. Pero in a mas matapang na way na parang kinatakutan ng iba kasi parang ayaw nilang parang magiging diktador din si General Luna ng time na yon, kasi parang hindi sila kahit sinasakop tayo noon, parang hindi pa rin sila malaya. So tingin nila parang nalalamangan sila. Yun.
Sa iyong palagay, bakit mahalagang pag-usapan at linawin ang mga isyong bumabalot sa pagkamatay ni General Luna sa kasaysayan ng Pilipinas? Importante siya na pag-usapan kasi dati malalaman natin kung ano yung buhay ng Pilipino and kung anong nangyari sa mga buhay ng Pilipino dati at yung mga kabayanihan and katapangan ng Pilipino na inalay yung buhay nila para sa bansa natin. At importante siya ngayon sa kasaysayan natin para maging aware tayo na kung kagaano kalakas or kagaano tayo katapang na lumaban sa mga Spaniards no, kahit na lamang sila sa in terms of army and other stuff. Kaya mahalaga siya in our current history kasi talagang need natin siyang pag-aralan in a way na maging aware tayo sa mga nangyayari noon at pwede nating ma-apply yung mga nangyayari noon sa mga nangyayari sa atin ngayon. Siguro nung napanood ko yung story noon sa story, yung General Luna, parang dapat talagang ungkatin talaga parang hindi naman sa matagal na yon pero dapat para sa akin parang dapat ungkatin kasi alam niyo yun yung story niya is very tragic na parang hindi siya nabigyan ng justice kasi pinatay lang siya na hindi nagkaroon ng sala hindi nakulong yung mga nagkaroon ng sala na hindi na panagutan kung sino talaga yung may gawa or wala talagang lead kung sino talaga yung may pinaka naging dahilan kung bakit pumatong siya sa ganon. Dahil po siguro po para din po mapag-isipan po natin kung ano man po mangyayari kung nabuhay po si General Luna, kung ano po ang mararating po ng Pilipinas po ngayon kung hindi po siya po namatay. Okay. Yun. Hindi po talaga si Emilio. Ayon sa isang panayam, ibinulgar ng isang historiador na si Ambet R. Ocampo ang isang controversial na pahayag. It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. Ayon kay Ocampo, si Kapitana Teneng raw ang tahimik na nag-utos sa likod ng lahat. Ang kanyang impluwensya kasama nga mga tagapayo ni Aguinaldo ang nagtulak sa utos na pumatay kay Luna. Batay sa autopsy report, tinamo ni General Luna ang 30 hanggang 40 sugat. Sobra-sobrang galit at poot ang pinakita sa paraan ng pagpatay. Tila may halong personal na damdamin, hindi lang politika. Ano? Nagalaw pa ba yan? Isang tanong mula umano sa isang babae sa lugar ng krimen. At ayon sa mga saksi, may babaeng nakita sa bintana noon. Si Kapitana Teneng raw. Ipinaliwanag ni Ocampo na ang layunin ng kanyang pananaliksik ay protektahan ng pamana ng pamilya Aguinaldo sa halip na sirain ito. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, hinihikayat ni Ocampo ang mga historiador na magsagawa ng bagong pananaliksik tungo sa Rebolusyong Pilipino sa pamamagitan ng paghamon sa mga itinatag na sanaysay sa mga aklat, aralin at pelikula. Para kay Ocampo, ang layunin ng kanyang pananaliksik ay hindi upang manisi, kundi upang mangudyok ng pagninilay at pagtatanong. If there are historians who say otherwise, then the burden of proof is theirs. Sa dulo, marahil hindi natin kailanman malalaman ang buong katotohanan. Ngunit sa bawat pagtutol, sa bawat tanong, nabubuhay muli ang ating pag-unawa sa kasaysayan. Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga bayani at kontrabida, kundi sa mga taong tahimik na kumikilos sa likod ng bawat desisyon. Minsan, ang katotohanan ay nananatiling tahimik, nakabaon sa kilos ng mga taong hindi natin inaasahan. At doon, sa katahimikan, doon natin maririnig ang totoong tinig ng ating kasaysayan.